tulad ng YAKAP program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Yes, mga kasangkayan, padayon na niyo pagpinamati ha DYES Radyo Pilipinas Borongan. Nasulod na kita ha programa Sumat Istihanon kanan Miyerkules nga edisyon. Mayo 20, 2026 and kaupod niyo Daisy Lalosa Bilizar hanggang 10 o'clock kaya na nga aga. So kumusta kita nga tanan? Kumusta ito naton Miyerkules nga adlaw? Temprano mapaso na ito naton panahon. So nga tanan kita pagtagam, labi naton mayada mga aktibidad hagawasa. Limitary iton exposure, direkta tikang hiton na adlaw. Bisan pa nga ni nga nasirong na alakbatan lagi hapon kita darahiton nga heat index ba. Nga masyadohin ka mapaso nga panahon. Na yan apadaman ada kita hiton danger level. Iton Borongan City nga hinsugad man iton Giwan and I guess a reflection na gihapon iton bugos nga Eastern Samar. Forecasted heat index para yan ang adlaw. Delikado ada 42. Diniya syudad iton Borongan 43 degrees Celsius naman hagiwan. So most likely pati iton ibadida nga mga bungto dinito na aton probinsya aros paru-parihas iton iton magiging heat index. Iton ka mapaso o iton panahon. So saring ko pa kinahanglan magtagam. And bueno, padayon ka mo Padayon ito natin pagkaharampang, nga na nga mga oras matutok naman kita iton mga balita, tikang dinito na atin probinsya. Kanina, idinanga tayo ato natin na regional news, pinaagi aton Good Morning Eastern Visayas nga program, para naman aramdaman natin iton panhitabo, diri ila dinhi Eastern Samar, kundi pati gihapon. Iton bugos naman nga rehiyon, pinaagi aton mga reports, aton sister stations, tapos sa Philippine Information Agency ngan sugad man haton sa liwat nga istasyon tikag naman na Baybay City. And yes, and mga kasangkayan, yan ang aga, mayroon kita magiging bisita through online na, Ito natin Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, ito Eastern Samar Division. Aton pangungumustahon, mahitungod na inihiton na pangandaman, hiton DepEd, hiton na opening of classes. Piyara nala kasi mana, duha nala, And then balik na liwat, duha nala kasi man iton bugos, balik na liwat aton mga estudyante, tikag naman kinder, ngadto naman senior high school. So yan na I know, padayon na iton mga preparasyon, hiton aton tagsa-tagsa nga mga eskwelahan. Tikang ito na aton mga magturot do, kasi ito aton daman mga magturot do, kailangan man daman hiraan damon. Diri ila iton mga pasilidad iton school, nga kundiin 2 weeks before, iton klase, magkakamayada na liwat brigada eskwela, So kailangan daman andamon. Ato na iba pa nga mga bagay. And labi na ato naman mga magturot do. Okay nga na, sa naman nga importante nga aktibidad yan na nga adlaw. Dito naman nabungto itong Dolores aton may ada aton mga gusto magpa-check up. May ada dito medical and dental mission.
Dudumara yan na hiton local government unit hiton Dolores sa pakipagsumpaya naman nga dito no opisina hiton 4-piece party list. Yan House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ngan sugadman kan Congressman Sheen Gonzales. Pakigsumpayan ini hiton Philippine Charity Sweepstakes Office. So aton di mga taga Dolores, libre libreng medical services, aton mga konsultasyon, pagkatapos naman aton pagpa-check up nga ni ngahin aton mga medisina libre iniya na nga adlaw. So ada ini Dolores Covered Court. I'm sure yan ang mga oras busy na hira dito kay 14 minutos na nakalabayhan alas 9 haaga. So basta rato natin nakuha nga impormasyon. May unong hining medical mission, no? Konsultasyon iton libre. Pagkatapos naman may dental o tooth extraction o ini nga pangiho. Ba kay mahal na daman yan iton pangiho. Iton pagpangiho iton ngipon. Dara kay mahal na iton medisina iton nga ni nga anesthesia nga gingagamit. So yan na libre iton dida naman na Dolores. Open ini hiton nga tanan diri la pariton mga Dolores nun kundi pati gihapon hiton koan. Kundi pati gihapon hiton mga dapig nga mga bungto di nga ni barangay ni Udida pwede makatagamtam. May daliwat naka-standby nga ECG kung kinahanglan ngan kun igmamando hiton na rekomendar hiton doktor. Kung iton pasyente magkinahanglan hining electrocardiogram kung ECG may daliwat dira naka-standby. Alright, ganyan adaman ngayon nga adlaw may ada aktibidad iton aton Pangulo. Hala. Mauutod liwat ini iton aton ma-hook up kita direkta no. Dirigad mauutod dito naton programa kundi ma-hook up kita no tikang RTVM para hiton kon magpahamtang na haton iya mensahe pamulong iton aton Pangulo kay hapag kaya na nagdudumara hiyahin inspection G. Araneta Drainage Improvement Project nga kanan gobyerno ini dida dapit E. Rodriguez Senior Avenue Quezon City. So yan na ini nga mga oras may dida usa nga gidako nga proyekto. Pag-improve iton drainage para malikyan iton nga ni nga mga pagbahahin kagidadag ko naman hiton nga mga tubo bagay tunnel. Importante iton para malikyan iton na pagbaha. So iniin may adi sumpay hiton kanan gobyerno o plan kontra baha program. Ini nga proyekto hinlalakipan inihin pag-instalar 1.5 meter diameter hin high density polyethylene pipes kumo kaparte hiton pag-upgrade ngan rehabilitasyon hiton na exister nga drainage system hanasabi nga lugar. Panuyo hini nga mabaton aton problema hiton pagbaha pabalik-balik nga pagbaha dida hiton G. Araneta Avenue tikang Hacaleraya Street ngadto E. Rodriguez Senior Avenue nga kundiin ini nga drainage ma-discharge magawas nga dahiton San Juan River. So dida hini nga inspection iton presidente makarawatin briefing bahin hiton coordinated effort sa pagtanggal hiton basura, pahibalik hiton natural nga pagdaloy hiton tubig ngan sugad man aton pagbaton haton root cause hiton pagbabaha iton pagbaha hanasabi naman nga area. So asya ini iton aton hapag kaya na ada na may ada na briefing aada DPWH Secretary Vince Dizon. So inspection gida ko sobrahin usa ka metro so iton kahitaas hini sobrahin kanan usa ka tawo
iton na kahitaas 1.5 meters nga drainage system bagat culvert. Pero pipe ito niya nga gagamit. Oo. Polyethylene kung tawagan. So para matanggal iton mga basura dida, magflow iton tubig. Nga diri magresulta hin mga pagbaha. So asya naman ito natin gintaan tabayanan iyan na nga oras. So nga da iyan na aada nagpapahamtangin briefing iton Secretary iton Department of Public Works and Highways kung ano iton magiging epekto hini naman nga proyekto. Secretary Vince Dizon hiton DPWH. Kadadaka no. And for sure apektado iniya nadadaano iton daloy hiton trapiko. So 1.5 meter diameter high density polyethylene pipes kung HDPE iton ginagamit nga pinakasugat culvert. No, pinakatubo, signon tanala, pinakatubo nga gidadako 1.5 metro nga diametro, no? Hinpay para ma-upgrade ito na exister dida nga drainage system. Sana sana maka-address talaga ito niya, makabaton iton problema nga babaha hanasabi nga lugar. Maaram kita iton Metro Manila, no? Basta pag titigda hiton pag-uuran, diritso kaya iton iya pagbaha. Okay, so may magyayakan na ito natin Pangulo, yan ang mga oras, kuhaan talanay. Mahukap kita, RTVM Manila, may dapahayag ito natin Presidente. Mabawasan ang baha. At ito ay isang bahagi lamang. This is only one part of the interventions that we will be making. For example, ito, may drainage, merong desiltation para palalimin yung ilog. Tapos yung nailagay doon na malaking tubo, yun ay para sa drainage din, para yung pagka magkatubig ay dadalhin dito. Tapos bukod pa ron, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito, dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa, ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga 1 metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga, dahil malalim dito. Kapag napuno yung ilog, wala na talagang pupuntahan yung tubig. Parang ito yung nangyayari doon sa mga coastal area na
kahit na binobomba natin yung tubig, kung high tide, wala rin pupuntahan. Ganon din, pagka yung ilog ay napuno. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay, kagaya nito, sa kabuuan. Ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Ngunit, hindi dahil bumabaha rito, dito lang namin naayusin. Nahanap na kung saan nanggagaling yung tubig at gagawa naman ng paraan doon para hindi na bumaba ang tubig, para hindi na mapuno yung ilog. So these are the strategies that we're employing. It will take a little time but we've put in a good start. Itong pipe laying na ito, matatapos ito by May. By next week po. By next week, tapos na ito. Yung pumping station naman ay titignan natin baka we can maumpisahan na natin na end of this year or next year. So patuloy lang, isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas, and that is a way to find a way to flood control. Okay, sige, maraming Thank you salamat. very much. Good, Thank you. good morning. Thank you very much. Alright, mga kasangkayan, amad to ang mensahe, aton mensahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Haiyagi na dumarang inspeksyon in sa nga drainage project along E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Iyan na nga aga para masolusyonan aton na problema hiton mga pagbaha hanasabi nga lugar. So aton nahibaruan labot la hiton nga dagko nga mga pipes nga gini-install in may adagi hapon mga kabkab dida naman hito na river para daman humilarom nga diri magresulta nahin mga binabaha kay nasa ring to natin presidente na abot kunuhin na haros sa lampas tao lampong hiton tao iton koan iton baha kon padayon iton uuran dito naman sa Metro Manila labi na kun mga makusog nga klase hiton mga pag-uran. So temprano ato naging trabaho ato na aton pangulo iyan na naman nga adlaw. Iyagintagan hindoon nga iton in usala iton hit mga proyekto nga iging papatuman hiton aton gobyerno pag-address iton mga pagbaha dito sa Metro Manila. So yada usa nga gidadako nga pipe aton igin installar pagkatapos aton river naman dida hiton nga E. Rodriguez nga kadalanan amon ging kakabkab daman iton river para naman humilarom. Kay masyado na hin kababaw upod na dida iton nga nga mga basura, So, nato na oras. May dana kita 27 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. So, kailangan daman arangkada kita itong trabaho kay bisan nga niton atin Pangulo. Iada temprano hato niya nangadlaw in nakadto na hato niya trabaho yan na. Di naman ha field. At least diri pa masyadon ka mapaso. Ate Guya, Candido Tabinas is watching. Tikang naman ha bungto hiton Ernani. Maupay nga aga hiton aton mga taga Ernani, Eastern Samar. Nagin malang puso ata, Adton ginadumara naman nga medical mission. Didahaton bungto Halyurente kakalap nga adlaw. So yan na, aadi na, linogsong na nga di naman ha. Bungto hiton Dolores. Kailangan iton singabuton ha. Kailangan singabuton kasi libre iton nga mga medisina. Danay kaya bisan ito naton paghikapalit, diba? Hiton nga kuan. Iton ultimo nga kananhiranat, danay kitagin kukurian. So aadihin. Libre nga serbisyo medikal nga igin o-offer.
Alright, so yun ang mga oras. May na kita na kakarawat nga. Sinyalis sa telepono para to reporti ka naman ha field. Kita unta. Okay, adinhalin niya Ate Pen para hadton na i-report. Ate Pen, magandang morning. Where are you? Alright, sandali. Radyo Pilipinas. Report. Ate Pen, gandang morning. Yes, good morning Daisy. Maupay nga morning nga dahito nato na mga tikpamatay mga ka-live stream. Let's start the day right. Thank you Lord. Hindi nga maupay nga panahon san ko na gipapasui katatapos lang naman kaistorya nga Dr. Antonio Waniwan pero very busy para yan na hiton na Panginano ito na ato na delegasyon na Eastern Samar agin tumara yan na dito naman syudad ito na Tacloban ito na World Skills Philippines Eastern Visayas sa 2026 kumbaga regional skills sa Olympics inihiya diin may dakita 11 ito na aton na komponer ito na delegasyon ito Eastern Samar may dakita dida mga pictures sa ready to test the region 8 ang kakilip ni Daisy mga alas 3 na kilip tumalapaman ka na Dr. Waniwan adto na formal nga pag-abri na 2026 regional skills sa Olympics dida ini adton venue pareho gihapon iton venue nga niton pagtatapos sa buwas ACLC Tacloban Fatima Campus nagatitirok sobra gatos nga mga competitors, coaches, mga experts, tikang magkaiba-ibang TESDA accredited schools sa bugos nga Region 8 at doon natambong yan na. Nasa rin kanina Dr. Waniwan, nagtikang kakilip at doon na programa, pinaagihin mini parade, didalahan silidhan campus ACLC nga highlight ni syempre at doon paghatagin mensahe at doon mga taga TESDA pinaagihab to na TESDA regional director Director Dan Navarro iya dida ginlaygay nasa ring Dr. Waniwan aton importansya na competition pagpauswag na world class nga skills ngan dakiliwat nga bisita aton ira keynote speaker kakulup ya dahito na picture tingog party list representative Congressman Jude Asidre ngan ginbuligan nira nagkamayada ini an official launching World Skills Philippines adton launching nakadaan chairperson adton siring adton ni Director Waniwan adton Regional Technical Education and Skills Development Committee Chair Attorney Roy Bernard Fiel adton launching may dakita dida engineer aton daw ipakita haliputay lay ni adton video kaparti kasi adton seremonya adton simboliko nga pagdagkuthan sulo aton daw ipakita dida ang torch lighting may dakita dida haliputay nga video adton torch lighting ang pag-isa adton bandera sugadman adton symbolic ceremonial cutting adton Olympic chains so kakulupiton hiya halakon ma-play dida ngan an panunumpa gihapon kapud gihapon dida hiton ngan ayan oo That's it. Kaupod ato na mga competitors, mga experts, ato na nangungunahan na ceremonial cutting of Olympic chain. Amo Congressman Jude Asidre. Ngan aton torch lighting. Ngan
ayan, highlight iton, habton, Simbolo ano Ate Pen hiton simbolo. pagtikang ano hiton Kaupay, skills oo. competition. Bagala naman hit ka nun palaro. Palaro, oo. No? So, maupay talaga, no? Ngan, nasa ring Director, Sir Waniwan, may nakita kasi 11, ipakita ta daw naman dida, engineer, adton, iginhatag ini ni Sir Chris, maupay nga aga, no? Christopher Zamora, ito na aton pinaka-information officer, no? Ito na TESDA Eastern Samar. Adton mga representante, adton delegasyon han Eastern Samar, wow, yan na pala, ato naging ko congratulate, Aikin Ralph Salazar, para inihiton welding from Banas Balanghiga National Agricultural School, from Tunanas sa Daisy, may dakadida Lalosa, karup da ninim, Angeline Lalosa, bakery hiya trade area ngan hi Lorna Liad, cooking pareho hira Anas Artache National Agricultural School. Tutuloy to ni ira competitor, no, from Anas an restaurant service tikang gihapon ha Anas si Rainier Jeff Basehan. Iton SNSAT naman, upat iton ira SNSAT ha, Samar National School of Arts and Trades from Taft, hira Jo Marie Liad, Carpentry, Jo Marie Lopenia, Electrical Installation, Aljon at Shai Plumbing, and Jonathan Abog, Wall and Floor Tiling. May daliwa tadi, aton gihapon inigin babantayan Goshen Farm, and Landscape Gardening, Gwen Montes, ngan Reynald Valdinor, ngan may nakita from Senior High School, hito na Balangkayan, web technologies, ato na magkarit, hito na IT. Ngan inihira, hirain ang mga nagdaog Daisy, mga nag-champion inihira, han provincial, an World Skills Eastern Samar, hanyan na laini nga March. May dalawat kita dida mga pictures, ato ni ginhatag ni Sir Chris, mga taga-anas ini, hira ini adto na champion na pagtaga cooking, pagtaga bakery, nga na pagtaga restaurant service from Arteche National Agricultural School. So ikindadasig ta ini, no, ito na mga taga Eastern Samar sa ring pamani Director Waniwan kay han nakalabay nga 14th World Skills ASEAN Competition. Take note ko ana adto hiya, pang-international host adton Pilipinas sa nakalabay ini nga August 30 last year, dito ini Metro Manila, ang 14th World Skills ASEAN Competition and ASEAN member countries. May dakita hiniduha ha international nga competition nakadaog from Region 8 ngan may dakita hini from Eastern Samar. So kung ato na babalikan, may dalawat kita dida pictures Denmark dadya han balik 4 College of Arts and Trades ha Northern Samar ini gold hiya ha international refrigeration and air conditioning. An ato naman from Eastern Samar, silver medalist. From Eastern Samar, from Samar National School of Arts and Trades, daini in picture and gintagan niyahin recognition. Siguro may dahto something daman nga remuneration or pahalipay from Eastern Samar, TESDA ngan provincial government han Eastern Samar. An estudyante ini han Samar National School of Arts and Trades, how Taft, silver medal ha carpentry hi Fernando Montes Jr. pero taga may dolong ini. Ngan an aton hadto team han Pilipinas na 10 an gold, 7 an silver, 8 an bronzes, ngan 5 adton medallions for excellence. So sa ring paman ni Director Waniwan, amo niya ito na ginbabantayan para hito na aton 11 competitors from Eastern Samar naghihinaot nga mamayda naton igpadara ngadto naman hiton national na nga competition. Pero oray pa adton
ano ini adton petsa kung san ungan kundiin pero ginlalauman. Very positive no iton Eastern Samar Delegation hapangunguna ni Director Antonio Waniwan nga may danelawat kita mahipapadara dirila nasyonal pati na ASEAN ano hiton kanan international na nga competition. So buwas ni Daisy magtatapos nga hopefully makuha ang tagihapon ano hingin mensahingan kadugangan nga update hi Director Waniwan. So Daisy amo anay tun aton report ikang Didia Field para hasuma testinghanon atipen pumidhan nagbabalita back to base da mga salamat. Alright, Ate Pen, da mga salamat aton report. Ano kasumpay hiton ginpapartisiparan niya na hiton test da Eastern Samar Regional Competition. Dito naman ha syudad hiton Tacloban and may ada kita pira nga mga delegates ano. An sana magin malang puson iton ira partisipasyon o mabot ha national ngan sugad man ha international nga level. Kasi asya man daman iton kinukuhaan ano adton ini nga mga kompetisyon aton man nagpapakadaog dida kung may ada na mga kompetisyon did region ultimately nga to ha national nga competition and then ang nagdadagdag naman na national asya naman adton nagiging representante hiton Pilipinas kung may ada mga international nga competition. So good luck para to naton mga delegado tigang naman din yung Eastern Samar test da no para hini nga mahinungdanon nga kompetisyon. Mga skills ini, mga importante ini ano nga ira mga skill kadak ang padaman hini pan abroad. So may ada na la kita 20 minutos ug sa magalas G sa aga ha aton programa. So matistihanon yan nga Miyerkules nga adlaw. Ate Madi Maria Ruste nasa good morning. You're looking good always. God bless you always. Thank you, Ate Madi Rust. Ano, actually, I'm not feeling well. Pero maram ka mo kung ano na akong ginbuhat. Sige, para may ada ko tip. Ano, kaya ano naman nga nagkasakit ako. Na-expose ako. Duha ka adlaw. Bisan ko nasirong ano dara kay gihataasi man itong temperatura diniha aton. Basta may ada ko inaabat nga diri maupay masuol na haulo. No, may ada ko na slight fever. Yon. Kakalop nga adlaw. So na akong binuhat maram ka mo kung kay ano nga okay neto na akong pakiramdam hapag kaya na medyo okay. Nagsuubak kagabi. Ano aton nga ni nga mga tradisyonal nga mga paagi hiton pagkukuan na pagtatambal naton ano kung may ada naton inaabat nga diri maupay dito naton lawas o pud dayton fever di nga ni ini nga sobrahin ubo sipon o suob no yon so ginaan na akon pakiramdam so maupay ngayon kay ko nagbabahalhas ka ano ito ni mo bugos nga lawas. So at least ginaan and I hope diretso na. Pero may ada ko pa upad naman nga medication kasumpay naman nini. Yan so para dito naton mga ig kasi no balita iton nga exposure nga dihiton adlaw nga diton mapaso nga temperatura diri talaga maupay halawas no. Kaya ako kay nagkasunod nga aktibidad duha ka adlaw tapos itaas naton heat index dinhi naman ha aton probinsya. Yan, bisan kung diri-ak direkta ha adlaw pero somehow may ada kami ginbaktas nga portion going to Maslog para hadton na serbisyo caravan didto takay gipapaso iman talaga no probably sa iton hadton mga nahinungdan. So pwede naton ngayon ano nagre-recommendar kita aton mga diri mo peton ginaabat dako ito nahihimo iton pagsusuob iton nga ni nga tubig gagin pakaladkad ano kaya da kadida guti ay nga sunaran no kardiro pwede na yung kardiro mo dida tapos butangihin asin anak ko naman kasi may ada ko eucalyptus gimbutangan ko yung eucalyptus so paya pag ginhawa kasi may ada ko na daman sipon kakalop ngadlaw and then masagaad na nakon butol so yan ato ada na hilabog. Sana magdaro-diretso pero at least nag-improve aton pakiramdam. Di ba naging uso ini daton panahon han COVID-19? No. Akon diin may ani na abat aton sipon, may ada ubo. Yun, diretso nagsusuob. Gabi na aton nadirihan na
madadara no nga hisabutan nga may ada sakit para madara nga taton mga isolation area. No, naglulugaring haton pagtambal and very effective naman talaga hiya no. Okay, so Beno mga kasangkayan, ha, aton dugang pangamabalita, impormasyon, yan ang adlaw. Oh, ito na aton ngayon mga kapulisan, di dato naglabay nga mga adlaw, amuin, nagadumara-hirahin na sunod-sunod, dudrungan nga mga operasyon kontra krimen, nga na didahini naging mabinungahan. Naging mabinungahan kay didto Halyurente may ada na dakop nga wanted person, wanted nga tawo kay nakasuhan darahin illegal nga pagbaligyahin mga produktohan petrolyo. So nadakop ini kakelep nga adlaw. Ano? Aton na intel operatives aton Eastern Samar Police ngan syempre aton mga kapulisan naman Halyurente MPS. Uy, iton aton ngayon dida Chief of Police bago Police Captain Lovely Eliza Bonifacio. Talagang lovely pa naman siya. Kaya yan na iton bago dida nga labaw iton aton kapulisan. Pero kuan ni train din niya. PNP grad pagkatapos naman nag-train gap ata niya SWAT. Ngayon na usa pa ini nga elite force iton PNP. No? Nag-training gihapon nun eh. So, hinuman ko na ato na okay, kuan pa padaman inihiya, bata pa ato na dakop dida hakuan, dida Halyurente 20 la, 20 anyos la, pero dara kay may ada niya warrant of arrest, dida lang nga ni damanhan poblasyon, taga-poblasyon, hadton na Halyurente, ini nga suspitsado pero dara kay may adaman niya natalapas nga balaod aton na illegal nga pagbaligya di ba aton illegal nga pagbaligya ini nga ni nga igin susudoy nga mga petroleum products ug aditon gasolina na di nga ni daman ini nga mga diesel kun ano pa o sa iton hiya dida tapos ini nga mga ginyaadala iton mga butilya bawal man daman iton. So, unina, hibabaruan ta kung ano ba talaga ini aton iya sayop aton specific ano ba talaga to ni gimbaligyahin ni hadto nga nagresulta aton kakasuhi ha iya. Ala kung may ada ba didiigin na rekomendar nga piyansa, waray di ka mensyon, ipapakiana ta unina kay ngayon unina hiton alauna hiton kelop. Alauna nga diton kalas 2 hiton kelop, mayada na aton liwata mga magiging bisita. Parito na ato naman program. Okay. So yun. Congratulations sa naton mga taga Halyurente MPS. Tapos dito daman ha RTC sa daman nga dako daman nga accomplishment aton mga otoridad kay aton top 10 most wanted person haaton probinsya. Amo in naaresto hadton na operasyon nga iginlunsad han RTC MPS nga sugadman mga kapulisan han La Union. Implementasyon iton Patrol Plan 2030 nga nagtututok iton process excellence ngan pagpakasug iton seguridad sa komunidad usa nga dako nga isda ha kriminalidad aton malangpuson nga nadakop hadton mga otoridad. Iyon ini nga top 10 most wanted person ha aton probinsya. Gingaranan lahin alias Jujo 42 anyos usa nga laborer taga barangay Balod RTC. Oy dito ka barangay ko dati, no? Jojo nahipatik inihiya nga top 10 most wanted person dinhi naman ha aton probinsya kay ano naman ini aton iya kaso nakatalapas sa aton RA o Republic Act 10591 o aton comprehensive law on firearms and ammunition. Aton nga ni nga illegal possession of firearms and ammunition. Kasi bawal man iton pag dinaradara hinarmas nga waray kalisensya, mga bala bawal iton hiya, mga ammunition dida. So illegal possession nahisak pa niya illegal possession of firearms and ammunition. So nadakop inihiya. So nagtago kasi ata, linayas kakasuhi. So nadakop adton suspitsado dito naman ha barangay Bariker.
Nagilian, La Union. Basar hadton warrant of arrest nga iginapalusad han Regional Trial Court Branch 5 hiton oras. Pitsado maiha na yang wanted. October 18, 2021 pa iginpalusad aton warrant of arrest pero didto la nahisakpan hala Union. Dida naman han kakulop ata nga adlaw. Adton korte nagre-recomendar piyansa nga 80,000 pesos para hadto ni iya temporaryo nga kagawasan. No? So para makagawas siya samtang pinamamatian iton kaso, kailangan niya magpiyansa. Laborer daw lakon kaapeng inihiya. So ini nga malang puson nga manhunt operation gindumarahan Artiche Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Captain Louie Gorgonia nga nasugad man mga pulis naman dito La Union. Naging posible ini darahaton na mahugot nga koordinasyon nga napakiusa hadton na suportahan intelligence unit han Eastern Samar Police. Pati na hadton CIDG Biliran upod pa. Yun. So asya ini nagresulta na dakop ini nga maiha na ngagin bibiniling nga wanted nga tao. Dida pa. So after 5 ka tuig nahisakpan hiya hadto na mga otoridad. Pero syempre dara kay suspitsado pa man la iton hiya iginare-respeto ito ni tiya mga katungod. Subay hiton na tinatawag nga Miranda Doctrine. So ginpasabot iton hiya nga may ada niya katungod to remain silent. Tapos naman adton pagkuha naman hin abogado nga iya gusto. So ito turn over inihiya tikang dito La Union dadadun nganhi. Kay nga kinahanglan dadun kasi adton iya kaso ada man ha oras ha RTC Branch 5. So kaulangan nga dadadun iton hiya tikang dito La Union tipakanhi kay iton iya kaso dida man pinamamatian o pamamatian ito na Regional Trial Court o RTC Branch 5 dida naman dida oras. Okay. So waray man korte dito dito RTC iton na RTC sakop hiya iton RTC Branch 5 hiton oras. So kasumpay naman hini iton RTC MPS padayon nga naapilar hiton publiko nga magin mabinantayanon tapos kung may ada mga gintatahapan, ginsususpitsaran, mga kaduda-duda nga mga tawo, mga aktibidad o di nga ni kung may danira nakitaan nga krimen pwede niradayon ipadangat o kaulangan diretso ipadangat nga dayton atan mga otoridad igsumat diretso para hin madagmit nga aksyon kay iton madagmit nga pagsumat iton on time nga pag iimpormar hiton aton mga otoridad kadak-an nagreresulta hiton ka aresto hiton suspect diton mga krimen nga nahitatabo. So congratulations naman haton RTC MPS kining ira ka langpusan. Kadaugan ini hiton kampanya kontra krimen. Kay imagine ini nga mga armas nga mga illegal, mga loose firearms kung tawagan. Asya inihara iton ginagamit danay pagpinanarhog kasi iton lisensyado nga pusil. Ngayon ito nagtatag-ada hiton iton lisensyado nga gun holder diri iton basta-basta nga magamit iton ira pusil. Dara kay dako daman iton ira responsibilidad. Labi na kung didahin isa nga krimen. Gagamiton la kung talaga kaulangan. Pero ini nga mga loose firearms, siya nitong gimpipinan miling, hiton ato naman mga otoridad nga kadak-an, at siya itong ginagamit, hiton mga krimen. Dineton na komunidad kasi diri man mga rehistrado. Ginlalanat talaga ito hititik-tik kadak-an naman nahitatabo ini iton kapapalusari for example hiton search warrant
iton kadadakop daman hini nga mga suspect mga loose firearms daradaman hiton tembre tikang naman dida hiton publiko dida nga hiton mga tao labi na kun ini nga mga loose firearms in ginagamit na dida hiton panarhug dida hiton barangay dida hiton komunidad kay may adi hiton mga nagpipinanhambog na labi na kun nagpapakatagay so ito nahitatabo nare-report nga dito na ato naman mga otoridad nga dida hiton nag-a-apply para hiton search warrant iton aton kapulisan ngan iyon ginurunda iton panimalay ngahin iton iba naman dida mismo nga nakakadisturbo hiton na komunidad dida mismo na dadaleunan hiton aton mga otoridad iton nga mga suspect nga kundiin ginagamit ini nga mga armas iton panarhug dida hiton ira barangay. So kung madagmit iton report nga dihiton mga otoridad, madagmit daman iton aksyon, tapos madagmit daman nga nadadakop iton suspitsado. Pero aniya di nakaikyas ata Di baro nga may ada niya kaso inikyas linayas tikang naman ha artiche pero paghagosin na pira ka tuig halaba kasi iton kamot hiton balaod. So kung di ka man mahisakpan niya na maabot iton panahon nga mahikikitan ka talaga ngan madadakop ka. Kaya iton iba nga ni nadadakop pinaagila iton ira pagkukuhain police clearance, di ba? Kung may adan ira mga kaso. So dito na mismo iton na istasyon hiton police na pupusasan nga nadadakop. Aton iba naman kung nakuha iton nga NBI clearance. Damo nagihapon iton nga mga instances. Kay ini nga NBI clearance national man iton hiya. Pati gihapon iton kanan police clearance. For example, bisan ka pa adto ha Manila, Tapos may ada ka kaso dinhi naman ha Borongan. May isasakpan ka talaga kung kumuha kahin police clearance dito sa Manila. Kaya ini nga police clearance, imo man daman kukuhaan for example kung gusto nimo trumabaho. Kasi diri naman yan basta-basta nga nangangarawat iton mga agaron, iton mga kompanya, pa iton din nga manegosyo kunwari ka barangay clearance, police clearance or NBI clearance. So kung ikaw ti trabaho ka, pakukuhaan ka talaga hiton nga document para masiguro nga iton ira iha-hire kukuhaan para magtrabaho hindi kriminal, O di nga ni waray kaso nga inaatubang. Asya iton purpose kung kay nga may ada barangay clearance, may ada police clearance, Ibig sabihin malinis iton imungaran, So pwede katapuran din particular nga trabaho, So asya ito nit na hitatabo para hiton aton mga nagiging wanted. Kay bisan nga ni imagine bisan nga ni ade aton dito Halyurente, di ba? Pinasakaan la regular filing and then nadakop. So diri ba yung madali iton na dadakop ngayon ito nakakasala nakakabuhat iton krimen kay iton istada dida hiton mga detention facility, for example didi hiton BGMP bisan pa didi Eastern Samar Provincial Jail, diri kaya madali diri masayon makuri iton sitwasyon iton aton mga persons deprived of liberty iton ira kabutang didto. Kaya di ba kalawi kala bisan ikaw naghihinulat kala adi kahagawas. Naghihinulat kala may maghihinulat di ba mahobya pag hinulat labi na kung naadto ka preso ka. So maupay nala ito nagbubuutan. Pasya ni ato nato nakuha nga latest nga accomplishment ikang naman aton Eastern Samar Police Hasirye. Iton ira mga anti-criminality operation nga ginlulon sa Dayana. Ngan samtang padayon liwat ato naton mga taga Department of Agrarian Reform. Mga taga DAR. Tunira naging aktibidad. Hanhadi na kagtuhira ha. Duha nga mga bungto kan avid.
para liwatin na panginano haton mga parag-uma nga diri la pa daman mga taga-DAR. Upod na mga taga DTI. Pati taga DOST, no? Pagpanginano haton na aton mga parag-uma. Kaya ano nga kaulangan pa kuno ang DTI, kaulangan pa aton DOST. Ang DTI kasi gintututduan iton hira nga magin agripreneurs. Diri la tubtub nga parag-uma kundi aton ira mga produkto dapat mahimo talaga nga pakabuhi negosyo. No? Dapat nga iton pag-uuma diri la tubtub nga para hit pamilya, para hit guti ay ladida nga produksyon dapat tagdamuan para naasenso ano iton parag-uma. So asya iton aton purpose aton Department of Trade and Industry pati na aton Department of Science and Technology kasi ano ba iton mga teknolohiya nga iraging kikinahanglan para mapadamo pa iton ira produksyon. No? So nakatuhira habungtan kan avid ngan Taft pag ayuda haton na aton mga parag-uma nga mga miyembro haton agrarian reform. Mga kooperatiba iton hira, mga asosasyon, partikular na aton Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative, kan avid ngan Pulangi Farmers Association Incorporated Taft. Mga benepisyaryo kaya daman inihirahin mga support services handar, no? Para la mapaursa aton ira pag-uma naman dida. So bueno mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa aton pan Miyerkules nga edisyon ng aton Tiramdan. So matistihanon yan ang Wednesday nga adlaw May 20, 2026 nga nahangaran hiton amon Station Manager Ati Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Ruben, anaton tag-report Ati Pen, and di naman na technical, hira Chief Tech Joy Policarpio, Engineers Arvi Da Dios and Mark Gagwa, ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasaringda mga salamat, inyo pakigusama upay nga aga, and God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Iveri! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund Solid Kaban.